Sabi ng biyenan ko sa asawa ko, pinagpalit mo ako para lang sa babae na yan. Bakit naman kasi nag-asawa ka pa? After nun ay dinuro niya ako at sinabi, alam mo dahil sa'yo, iniwan ako ng anak ko. Na parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa narinig ko. 27 na ako at 32 naman ang asawa ko. 7 years na kaming nagsasama at buntis ako ngayon sa pangatlo naming anak. Okay naman yung asawa ko, mabait, masipag sa trabaho. Wala ring bisyo. Ako naman kahit papaano ay kumikita online. Last year nang umuwi kami sa province ng asawa ko para mag-celebrate ng Christmas. Yun na rin yung time na pinakilala niya kami ng mga anak niya sa family niya ng personal. Dahil lagi lang naman namin silang nakakausap sa video call kasi nga malayo sila. Bunso ang asawa ko sa pamilya niya at 5 silang magkakapatid. At yung biyenan ko namang lalaki ay wala na. Nung dumating kami sa mismong bahay ng parents niya, okay rin naman sila at mababait din naman. Kaso, hindi pala lahat ng nakikita ko ay totoo. Isang araw ang lumipas mula nang umuwi kami sa parents niya. Napapansin kong palagi na lang akong napupuna ng biyenan kong babae. Mula sa kung paano maghugas ng mga plato hanggang sa paglalaba ko. Napansin ko rin na kapag nagluluto ako ay hindi siya kumakain. Simula nang dumating kami sa kanila ay hindi siya nag-i-stay sa bahay niya. Maghapon siyang nasa kapitbahay. Uuwi lang yung biyenan ko kapag matutulog na. Ako naman bilang manugang ay masasabi kong nakikisama naman ako sa kanila. Kasi kumikilos naman ako sa gawaing bahay at kami naman ang gumagasto sa loob ng bahay. Isang gabi umuwi yung biyenan kong babae na nagbubunga nga. Ang sabi niya sa asawa ko, pinagpalit mo ako para lang sa babae na yan. Bakit naman kasi nag-asawa ka pa? And after nun, dinuro niya ako at sinabing, alam mo dahil sa'yo kaya ako iniwan ng anak ko. Na para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Pinagtanggol naman ako ng asawa ko at kinausap niya yung mother niya. Pero kahit na ganon dinuduro pa rin ako ng nanay niya kasabay ng mura. Kaya naman nasigawan na ng asawa ko yung mother niya. At nung akmang sasampalin inawat ko na siya. At dahil doon ay inaya na kami ng mga anak niya para umuwi na sa Manila. Sabi niya pa na kahit na kailan daw ay hindi na siya uuwi sa nanay niya. Mami Len, tama lang ba yung ginawa ng asawa ko sa nanay niya? Nakukonsensya kasi ako lalo na't 75 years old na yung biyenan ko. Parang feeling ko kasalanan ko kung bakit sumama ang loob nila sa isa't isa. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naming sinusuportahan financial yung biyenan ko. Nadadala namin sa hipag ko dahil ayaw na ng nanay niya kaming makausap pa. Kaming mag-asawa. Sana'y mabasa nyo yung email ko, Mami Len. Gusto ko lang i-share yung bumabagabag sa akin. At gusto ko ring makahingi ng opinion nyo. Kahit na real talk advice ay tatanggapin ko. Letter sender, Elydia ng Antipolo. Sobrang blessed nila sa inyong mag-asawa pero hindi nila yon makita. Hayaan mo na lang kasi hindi ka naman tanggap Baka naman sunes makaisip yan lalo't sabi mo'y 75 na. Hindi mo kasalanan na naging asawa ka. At isisi mo sa sarili mo yung pagkakasira nila. Kasi mali naman yung pagtrato nila sa'yo Karibal kang ituring hindi pamilya. Sasabihin pa na inagaw mo sa kanya. Bakit parang jowang naghihimutok? Medyo nakakahiya dun sa part na yon yung biyenan mong broken hearted. Abay anong gusto itali sa saya at maging matandang binata yung anak nila. Patatlo na yung nasa tiyan mo hindi ka matanggap. Normal magmahal ng anak. Hayaan mong mabuhay at magpamilya ng kanya. Hindi tama sa ganyang pamamaraan ka-selfish niya. At kung ayaw naman pala niyang mag-asawa, di sana itinago na lang niya sa bundok. At saka sino daw bang bagay? Sila ba?